Hello po mga kapatid. Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Nandito na naman po ako, Brother Oji. Mag-share na naman po ako sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo mga kapatid sa Exodo. Pero kagaya po ng ating ginagawa palagi at dapat gawin palagi bago tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ulit ako mga kapatid. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una po, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa paggising mo sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa pagbigay mo na naman ng isang pagkakataon sa aming mga buhay, O Diyos. Father God, salamat din, Lord, dahil makakarinig, makakapagbasa, makakapag-aral na naman kami ng iyong mga salita. Ikaw po, O Lord, ang may kaloob nito. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Lord, inaangkin na rin namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. At nawa lagi mo pong buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan namin maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso, O God. Lagi mo po akong turuan, gabayan, bigyan ng lakas ng loob, talino at sipag, O God, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome po sa aking channel. At dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. At paki-click na rin ang notification bell po para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Maraming salamat mga kapatid. Salamat po. Kahapon, isinare ko sa inyo mga kapatid ang chapter 35. Ngayon po, dadako na tayo sa chapter 36 mga kapatid. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito mga kapatid, verse 1 ng chapter 36, si Bezalel, si Aholiab mga kapatid at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa sanktuaryo ayon sa sinabi ni Yahweh. Mga kapatid, sabi dito, verse 2, marami ang handog ng mga Israelita. Tinawag ni Moses sina Bezalel, Aholiab, ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at ang lahat ng nais tumulong at pinagsimula ng magtrabaho. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing sanktuaryo. Sabi dito, patuloy pa rin sa paghahandog ang mga Israelita tuwing umaga. Kaya nagpunta kay Moses ang mga manggagawa. Sinabi nila, napakarami mga kapatid na po ang ibinibigay ng mga tao. Ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. Tuloy-tuloy lang ang paghahandog nila sa ating Diyos. Kaya inutos ni Moses, huwag na kayong magdala sa panangkaloob para sa gagawing sanktuaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. Gayunman, sumobra pa rin ang mga handog na naroon. Marami talaga yung hinandog ng mga Israelita para sa paggawa ng sanktuaryo mga kapatid. Sabi sa verse 6, ang paggawa ng toldang tipan. Sabi dito, lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa sa toldang tipan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong kortina na hindi hinabi, sabi dito, mga kortina mga kapatid, na hinabi sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula na may burdang larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 12 metro naman ang lapad. Ang mga ito ay pinagkabit-kabit nila ng tig-5, sabi dito. Tig-5 ang pagkakabit nito mga kapatid. Gumawa sila ng mga silo na yari
sa taling asul at ikinabit sa gilid ng bawat piraso. Tig 50 silo bawat isa, gumawa sila ng 50 kawit na ginto at sa pamamagitan nito'y pinagkabit ang 2 piraso, kaya ang 10 pirasong damit na ginagamit sa tabernakulo ay parang 1 piraso lamang pinagkabit-gabit nila, mga kapatid. Pagkatapos gumawa sila ng 11 pirasong kortina na gawa sa balahibo ng kambing upang gawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito ay 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. Pinagkabit-kabit nila ang 5 piraso. Ganon din ang 6 na natira. Kinabitan nila ng tig 50 silo ang gilid ng bawat piraso. Pagkatapos gumawa sila ng 50 kawit sa natanso at sa pamamagitan nito ay pinagkabit nila ang 2 piraso parang maging isa lamang, mga kapatid. Tinakpan nila ito ng pinapulang balat ng tupa at pinatungan pa ng balat ng kambing, no, mga kapatid. Gumawa rin sila ng mga payong haliging ulitin ko lang verse 20, mga kapatid. Gumawa rin sila ng mga patayong haliging gawa sa akasya para sa tabernakulo. Bawat haligi ay may 4 na metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Bawat haligi ay nilagyan nila ng mitsa para sa pagdurugtong. 20 haligi ang ginawa nila para sa gawing timog at 40, sabi dito, patungang pilak na may suotan ng mitsa. 20 rin ang, sabi dito, 20 rin ang ginawa nilang haligi sa gawing hilaga at 40 patungang pilak din, 2 sa bawat haligi. Sabi sa verse 27, para sa likod sa gawing kanluran ay 6 na haligi at 2 naman para sa mga sulok. Ang mga haligi sa magkabilang sulok ay magkadikit mula ibaba hanggang itaas sa may unang argolya. Sa makatuwid, 8 ang haliging nagamit sa likod at may tig 2 patungang pilak ang bawat isa. No, talagang maayos, mga kapatid, ang paggawa nila. Sabi dito sa verse 31, gumawa rin siya ng pahalang na balangkas na yari sa akasya, 5 sa isang gilid, 5 sa kabila at 5 rin sa likod. Sabi dito, ang pahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang gilid ng dingding. Binalot nila ng ginto ang mga haligi at kinabitan ng argolyang ginto na pagsusuotan ng mga pahalang na haligi na binalot din sa ginto. Balot lahat sa ginto. Napakagandang gawa ito, mga kapatid. Gumawa rin sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula. Ito'y binurdahan nila ng larawan ng kerubin. Gumawa sila ng 4 na haliging akasya na kabitan ng tabing. Binalot nila ito ng ginto, kinabitan ng kawit na ginto. Sabi dito, kinabitan rin nila ito ng ginto, mga kapatid. At sabi rito, itinayo sa 4 na tungtungang pilak para sa pintuan. Gumawa sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula. At sabi dito, binurdahan ng maganda, mga kapatid. Gumawa sila ng 5 posting pagsasabitan ng kortina. Kinabitan nila iyon ng mga kawit. Ang dulo'y binalot ng ginto, gayon din ang mga haligi, at itinayo sa 5 tungtungang tanso, mga kapatid. At yan po ang katapusan ng chapter 36. Kung mapapakinggan nyo at mababasa itong chapter 36, mga kapatid, talagang kung ano yung inutos, yun ang ginawa. Talagang napakaganda kung ating mababasa at mapapakinggan ito. Talagang lahat binalot sa ginto, may mga patungan pantanso.
Siguradong napakakintab nito, napakaganda sa paningin dahil ang kulay pula, asul at ube, mga kapatid, ang kulay ng kortina, no? Napakagandang kortina niyan sigurado, mga kapatid. Balot pa ng mga ginto ang mga patungan, ang mga, sabi dito, mga tungtungan, ang mga, yung pasanan nila, yung mga suksukan, mga kapatid, balot yan ng ginto. Dito makikita natin na kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang kanilang ginawa. Talagang yung mga gagawa pa, binigyan ng karunungan, katalinuhan, kaalaman talaga, no? Talagang pinuspo sila ng biyaya ng Diyos sa paggawa nun, yung kaalaman talaga at katalinuhan. Mga kapatid, dito sinasabi na ang bawat inuutos ng ating Diyos ay ating ding sinusunod ng totoo at mabuti, mga kapatid. Yung kanyang mga kautusan, dapat natin itong sundin. Dapat natin itong gawin dahil yun ang sinasabi sa ating lahat ng ating Diyos. Kung natatandaan nyo, ang 10 utos, mga kapatid. Yan po ang dapat nating sundin. At ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, para sa ating kaligtasan, dapat natin siyang tanggapin ng buong puso at kaluluwa na ating maging hari, na ating maging Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, mga kapatid. At ang isa pa ring tinuturo, ang tayo ay magmahalan, magpatawad at magpakumbaba at tumulong ng kusa na galing sa ating puso, mga kapatid. Yan ang dapat nating gawin, mga kapatid. At tayo din ay magbahagi ng salita ng ating Diyos. Yan ang mga itinuturo sa atin. Yan ang mga sinasabi sa atin na sundin natin, mga kapatid. Kagaya ng paggawa ng mga Israelita, sinunod nila ito ng maayos. Tayo, hindi tayo pinapagawa ng tabernakulo. Diba? Hindi tayo pinagagawa ng kung ano ng ating Diyos. Ang pinagagawa sa atin ay ang sundin ng kanyang mga salita. Sundin natin ang kanyang mga salita, mga kapatid. Yan po ang pinapagawa sa atin. Yung mga binanggit ko na magmahalan, magpatawad, mga kapatid, dahil kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya dapat tayong sumunod at gawin natin ito ng maayos at maganda, mabuti, lahat. Buong kakayahan natin dapat gawin natin ito. Mga kapatid, hindi yung napipilitan lamang tayo. Dapat tayong sumunod sa ating Diyos. Siya lagi ay nakatingin sa atin. At kung tayo sumusunod sa Kanya, mga kapatid, yung Kanyang paningin, yung Kanyang mata ay laging nasa atin. Yung Kanyang kamay, para tayo protektahan, ay nasa atin. At ang Kanyang kamay ay laging nakabuka, naka-open, para tayong lahat ay biyayaan, pagpalain, mga kapatid. Yan po ang pangako ng ating Diyos sa ating lahat kung tayo ay susunod sa Kanya, mga kapatid. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. Sumunod sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating mga narinig na naman, nabasa, napag-aralang mga salita ng ating Diyos. Pinapaalala niya sa atin na sumunod din tayong lahat. Hindi lang ang Israelita. Hindi lang ang mga pastor. Hindi lang ang mga bishop, mga leaders na naglilingkod, kundi tayong lahat, mga kapatid. Simula sa ating mga presidente, pababa, hanggang sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang pamilya, hanggang sa atin, mga kapatid, tayong lahat na binigyang buhay ng ating Diyos ay dapat na sumunod sa Kanya. Amen and amen. Ulitin ko lang, yan po ang katapusan ng chapter 36, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos. Salamat po muli sa inyo, mga kapatid. Tayo po ulit ay mananalangin, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Idudulog natin, ilalapit natin ulit ang ating mga kahilingan, ang ating mga suliranin, ang ating mga pangangailangan sa ating buhay. Ilalapit natin sa ating Diyos. Mga kapatid, siya po ay nakikinig sa atin ngayon. Magsiyoko tayo. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa umagang ito sa iyong mga salita na aming napakinggan, nabasa, napag-aralan, O Diyos.
Salamat Lord, pinapaalala mo na naman sa amin na kami po ay sumunod sa inyo ng totoo, Father God. Gawin ang inyong mga inuutos namin lahat, Lord. Yan po ang inyong pinapaalala, inuutos sa lahat ng tao, sa lahat ng nakikinig ngayon, Father God. Inuutos mo na makinig sa iyo. Sundin ka, O Diyos, at tanggapin ng buong puso't kaluluwa ang aming Panginoong Hesukristo na aming maging hari, na aming maging Diyos, na aming maging tagapagligtas, O God. Yan po ang tinuturo mo na naman ngayon. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Nawa, Lord, hindi lang ako, hindi lang ang mga pastors, bishop, leaders, ang tumanggap sa inyo, ang sumunod sa inyo, kundi lahat ng tao, O Diyos. Lahat ng tao, simula sa aming mga presidente, sa kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, kanilang mga mahal sa buhay. Pababa, Lord, sa mga scientists, doktor, pulis, nurse, sundalo, Father God. Lahat ng tao ay sumunod sa iyo, O Lord, upang kami lahat ay iyong proteksyonan, gabayan, turuan, biyayaan, pagpalain, O Diyos. Yan po ang inuutos mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Nawa, yan ay maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso at laging matandaan yan, oras-oras, Father God, na sumunod sa aming Diyos na buhay, O God. Salamat, Lord, sa paalalang yan. Salamat, Lord, sa kautusan na yan. Salamat sa lahat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat din, Lord. I claim it, we claim it, Father God, na wala ng virus ang bawat bansa, ang buong daigdig. Nilinis mo na ito. In Jesus' name, Father God, makakapamuhay na kami ng mas maayos, mas masaya, mas masagana at mas tagumpay. Makakalabas na kami na sigurado kaming ligtas kami, O God, dahil po sa inyo, Lord. Dahil sa iyong kapangyarihan, O God, nilinis mo na ang bawat bansa. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Salamat din sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman. Walang imposible sa iyo, Lord. Walang imposible sa iyo. Salamat din sa biyaya, pagkain, pera at magagandang bagay na lagi mo pong ipinagkakaloob sa amin. Katalinuhan, kasipagan, kalakasan ng aming mga katawan. Sa inyo galing ang lahat ng yan. At ang lahat ng meron, kami, ang aming bansa at ang lahat ng tao. Galing po yan sa inyo, O Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po dahil lagi kami masaya, malakas at ligtas dahil po yan sa inyo, O God. Salamat po. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po talaga, Lord. Salamat po. Muli, Lord, salamat din sa mga pastors, bishop, leaders na naglilingkod sa inyo. Patuloy mo silang ginagabayan. Protektado mo silang lahat, O God. Salamat din sa binibigay mo sa kanilang katalinuhan, kasipagan upang maghayag, upang maglingkod sa iyo, O Diyos, sa akin. Kahit sa simpleng paraan, Father God, salamat po dahil ikaw ang gumagabay sa akin at nagtuturo, nagbibigay ng lakas ng loob, talino at sipag upang ako rin ay maghayag ng iyong mga salita, O God. Nawa hindi lang ako, kundi lahat ng tao sa daigdig dahil yan ang purpose ng bawat isa, ang maglingkod sa iyo, Father God, ang sumunod sa iyo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po mga kapatid. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. At salamat din sa inyo mga kapatid sa patuloy niyong suporta sa aking mga sharing, sa aking channel mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.